Hello mga ka-dreamers, mga first-time home buyer at sa ating mga minamahal na OFW na talagang paboritong-paborito ko na mga viewers ko dito sa aking channel. So yon, ang pag-usapan natin, posible ba na ma-decline ang inyong pag-ibig housing loan? Kunwari kasi, di ba, syempre kapag ka po kayo ay magre-reserve ng unit, ng house and lot na nais nyong i-avail, syempre 'di ba pinipre-qualify naman po kayo. So bago naman po i-reserve yung unit, edi nakikita na nila, na-assess na nila kung qualified ba kayo to avail housing loan. Kaya lang kapag pinrocess na po yung housing loan, bakit ano po kaya yung mga dahilan bakit po nadi-decline ang inyong housing loan or bakit po na-approve? Yan po ang ating pag-uusapan. Okay, isa-isahin na natin. Ano-ano ba yung mga grounds bakit hindi i-approve ni Pag-ibig yung housing loan nyo? The fact na kayo na naman ay na-pre-qualify na dati ng developers nung kayo ay nagpa-reserve ng unit, na ano na rin kayo, in-assess na rin kayo ng agents nyo. Nakatanggap na rin kayo ng notice of approval kay Pag-ibig, na sa record nila ay maaari kayong mag-avail ng housing loan. Pero bakit nung hinihintay nyo na ang loan take out, bigla kayong naka-receive ng decline notice? So ito po ang mga kalimitan na dahilan. First is non-compliance from your employer. Kapag po ang si Pag-ibig ay tumatawag po sa inyong employer. Kaya po napaka-importante na sa pag-fill up nyo po ng housing loan form, importante po na nakalagay po yung tamang number po ng tao na pwede nilang tawagan sa inyong trabaho, at kung sino po yung email address po, kailangan yung email address na yun talagang may admin, may sumasagot. Yung number na ibinigay nyo talagang may sumasagot sa telepono na ibinigay nyo. Napaka-importante po yan. Kasi pag tinawagan po yan or nag-email po dyan at hindi po sumasagot, dinidecline po ni Pag-ibig yung inyong housing loan. Lalo na po kung kayo ay OFW. Tapos, second, kapag po kayo ay hindi po naka-attend ng Zoom meeting with Pag-ibig. So ito, kalimitan po ito ay problema po ng mga OFW, ng mga kababayan natin na abroad, lalong-lalo na po yung mga sea-base, yung mga seaman po na talagang sa area po nila walang signal kapag po sila ay nasa karagatan. Ayan po. Hangga't hindi po kayo makakapag-Zoom meeting, hindi po talaga maa-approve ang inyong housing loan. Pangatlo, pagpapalsify nyo po doon sa mga documents po na isinubmit po ninyo. Kunwari, ito po kalimitan po talaga, ito ay nangyayari sa mga isinasubmit po natin na Certificate of Employment with Compensation, na minsan po dahil po ganito ang required na income na kinakailangan, minsan po ay tinatampered po nila yung kanilang pong COEC. Minsan ay pinapalaki po nila yung kanilang salary po doon sa kanilang Certificate of Employment with Compensation. Ito po ipinapanotaryo pa nga po na ito nakatunayan na totoo po ang naka-indicate po doon sa COEC po na yon. So wag niyo pong isipin na hindi po yan malalaman ni Pag-ibig. Kasi si Pag-ibig po ay nagagawa po ng credit investigation po. So isa po yan sa mga reason kung bakit po nadidecline yung housing loan. Pang-apat, kapag po by the time, siguro on the process, equity period, tapos hanggang sa ayun, kahit na nakatanggap na nga po kayo ng notice of approval, yung notice of approval po, iba po yun sa loan takeout So, hindi po ibig sabihin nakatanggap po kayo ng notice of approval, approve na po yung loan nyo. So, iba pa po yung loan takeout. So, isa pa po sa dahilan is, kapag po by the time na nasa process na po ng loan takeout, nawalan po kayo bigla ng trabaho or nag-end po, halimbawa kung kayo po yung OFW, nag-end po yung contract or wala po kayong ma-provide na proof of remittance or biglang na-end yung contract nyo or biglang umuwi po kayo ng Pilipinas. Kasi po,
lalo na po ito sa mga OFW ha, hindi po pwede na pinoproseso po yung inyo pong loan, nasa Pilipinas po kayo. Halimbawa po, 'di ba nakatanggap na po kayo ng notice of approval, halimbawa po tapos so wag niyo pong iisipin makakampante na kayo na, "Ay puwede na ako umuwi ng Pilipinas." Hindi po. Kasi po dapat by the time na hangga't hindi pa nalo-loan take out, dapat po kayo ay nasa ibang bansa. Gayon din po sa mga locally employed po natin. Hangga't hindi niyo po natatanggap yung notice of ang loan take out notice po, ay hindi po kayo puwedeng mawalan po ng trabaho. So yun po, malinaw po, yun po yung pang-apat na kalimitang nagiging dahilan kung bakit po kayo ay nadi-decline po yung housing loan po. So yun po, sana po nakatulong po ito. Thank you for watching. For more question, i-comment nyo lang po at sasagutin po natin yan sa mga susunod po na video.